Natutuwa ako dito kasi parang pag may ganito ka na, it's official. Nagbabalak akong mag-register na ng aking business. So, kailangan nating mag-register muna. First step daw ay mag-register ng DTI at magre-register tayo through online bago tayo pumunta ng BIR. Kasi bukas pupunta tayo ng BIR. So, ngayon, magre-register muna tayo ng DTI. Tara! First step ay i-search natin ang DTI registration. Tapos, i-click natin yung BNRS. I-agree natin yan, guys. Are you a stateless person? No. Are you a refugee? No. Fill up lang natin lahat yan. Tapos next. Yan na yung mga in-input natin. Double check. Kapag okay na itong mga detalye ninyo, ay punta na tayo sa ating Gmail. Sa Gmail nyo guys, kung wala sa inbox, punta kayo sa may spam. So, nandun yung sinend nila na verification code. So, ikokopya nyo lang yan. I-paste doon sa may input verification code. Tapos, verify. Ayan na. Magpo-proceed na tayo. So, yan. Nandito na tayo sa may business scope. Pili lang tayo. National kasi sa Shopee or Lazada tayo. 2,000 guys ang babayaran natin. So, ilagay na natin yung ating gustong pangalan dito sa may dominant name. Yan yung pangalan na iniisip ko noon pa. Or ginagamit. Guys, kailangan kasi nating i-search muna kung available yung ating gustong pangalan ng ating business. So, yung business name description natin ay online shop. Ayan. Kasi wala pa tayong physical store. Sa bahay lang tayo, home base. Kaya yan muna gamitin natin. And then, saka natin i-click yung check name availability. Fortunately, ay pumasa naman yung ating business name, guys. Puro pass. Kapag may isang red dyan na nagsasabi na failed, so papalitan natin. Baguhin natin yung i-revise natin, ganun. Click natin next. At ito na guys yung ating babayaran. Tumataginting na 2,000 registration fee at 30 pesos documentary stamp for a total of 2,030 pesos. So, do you want to proceed? Yes. Merong lalabas na reference code. Kopyahin natin. Ilagay natin yung ating business address at residence address. Click natin yung copy kung parehas lang. And then yung owner's TIN. Yung owner's TIN ay yan, isa lang yan. Yan yung ginagamit natin nung nag-work pa tayo, ganyan. Kung wala pa kayo, mag-apply kayo sa BIR. Kailangan yung personally pumunta doon. Mabilis lang yung proseso. Kailangan yung magbayad ng 500 at 30 pesos na doc stamp. Dito naman yung ating Philippine ID. Sa panahon ngayon guys, ay sobrang importante na yung ating Philippine ID. Kasi tinatanong nila lahat yan. Kahit sa BIR. Nilagay din natin yung ating mobile number. Tapos saka natin i-next. Makikita ulit natin yung ating summary ng registration. I-double check natin guys kung may mga mali. So far so good. So i-next natin. Confirm and proceed. Tapos lalabas na yung ating undertaking. Basta pwede nyo basahin yan. Tapos pwede nyo rin i-print o i-download. In my case, dinownload ko muna siya. After ko ma-download ay nag-proceed na tayo. So, ang next ay yung ating payment. Ito yung kanyang payment details. Ayan, pwedeng GCash, pwedeng Visa, Mastercard, Paymaya, Landbank, ganyan, DTI or Teller. Sa atin, via GCash, so meron siyang 10 na transaction fee. Proceed payment na tayo, guys. Select natin GCash. Proceed payment. At i-connect na tayo ng DTI kay GCash. Same GCash. Ayan na yung ating babayaran na 2,030 pesos. So, click natin pay. Proceed ulit. So, yan. Nabayaran na natin, guys. Bumalik na tayo dito sa DTI BNRS. Huwag kayong mabahala, guys, dahil tapos na yung ating registration. So, ang kailangan natin gawin ngayon ay i-download yung ating ipiprint na DTI certificate. So, click natin Transaction Inquiry.
Andito guys yung mga terms and conditions. Then click natin I agree. Saka yung reference code na kinabi natin kanina ay i-paste natin dito. I-click natin yung search. I-click natin yung result na reference code at yung business name pwede rin. Tapos ilalagay natin yung verification code na sinend sa atin. So nasa spam ulit siya. Pwede lang natin yan. Saka natin i-paste dito sa verification code and then proceed. Ayan na. Transaction summary. Ito na yung transaction summary natin. So, yun dito na yung mga downloadable contents, yung undertaking. Kahit hindi natin dinownload kanina yun, meron pa rin dyan. Official receipt. Yung binayaran natin. Meron siyang OR. Pupakita dyan. At yung ating certificate, syempre. So, i-download natin lahat yan. Papakita ko sa inyo mamaya. Ayan, so tingnan na natin sa ating file folder sa downloads. Ayan na yung mga dinownload nating certificate. So, meron na tayong certificate of business name. Registration. Yahoo! Saya, diba? Pero napa-2K tayo dun, guys. Then yung OR. Sana mabawi natin yun. So, ganun lang guys, kadali yung pag-register ng ating business name sa DTI. Sobrang dali. Wala pang 5 minutes ata yun. Ayan guys, tapos ko nang i-print yung ating soft copy ng DTI certification. So, madali lang siya. Pero pwede rin kayo pupunta sa inyong negosyo center kung gusto nyo. Pero ako, nag-online na lang ako. Bale, online shop siya. National, syempre kasi sa Shopee tayo at Lazada. Dito na tayo guys. Sa BIR. Ayun guys, binigyan tayo ni officer ng checklist of documentary requirements. At ito yung mga pina-require niya sa atin, yung BIR Form 1901, 2 kopya. Dapat ma-accomplish natin yun. So pag-accomplish nun ay kailangan natin ng isang valid ID at saka yung ating TIN number. Kapag wala pa tayong TIN number, pwede nating i-approach ulit si officer para dun sa application ng TIN number natin. Kakailanganin din nating i-photocopy yung ating government issued ID. Tapos pinapakuha na rin tayo ng format ng ating OR o sales invoice. Bale, non-VAT yung binigay niya sa atin. So, in-advise sa akin ni officer na pumunta na lang muna dun sa printing press at kunin yung format ng aking sales invoice. At saka na lang ako bumalik kapag nakumpleto na yung mga requirements ko. Need din natin magbayad ng doc stamp worth 30 pesos. And lastly, yung ating DTI certification. So, yun guys, in-advise nila na mag-prepare muna ng resibo. Ayan yung checklist natin. So, magpaparesibo muna tayo para tapos diretso na dun sa pagpapasahan. Okay, let's go. So, yun guys, galing na ako dun sa nagpiprint ng resibo 1 to 2 weeks pa. Nag-down na lang ako ng 1K kasi 2K daw yun. 10 booklet. Sales invoice lang kasi yung sa akin. So, 2K. 200 ang isa guys. So, mamaya, kailangan nila yung authority to print na ibibigay ng BIR. So, babalik tayo dun, no? Isasubmit ko yung mga requirements. For the meantime, meron muna akong gagawin, ha? Okay guys, so nagbabalik tayo. So yun nga, pumunta tayo ng BIR. Thursday ako pumunta ng BIR. Nung bumalik na ako doon, siguro mga nasa 3:30 na yon. Nag-cut off na pala sila guys. Pero sabi ko may number na po ako. Kasi binigyan ako ng officer before ako umalis. Dating ko doon, nagpasa na ako. Ito, so chinek na ni officer. Bunga pinilapan ko. Application form 1901. 2 ganon. And then yung DTI certificate. At saka yung ganito guys. Kailangan. Actually, 2 to eh. 2 ganyan yan. Kinat lang nila. Kasi copy nila yung isa. Tinanong na officer dun sa revenue district officer kung pwedeng habol. Nung pagbalik niya, mami, tanong niyo na lang po dun sa kung pwede kasi malayo pa yung uwian niyo, ganito, makiusap na lang po kayo. And then, pumunta na ako dun, pero na-assist yung counter na senior citizen. So, naghintay na lang muna ako dahil
Hanggang sa siya na yung nag-approach sa akin, binigay ko na ito. Kasi iba-iba yung meron para sa business application, merong sa teen, mga ganyan. Pagka-check na ito, nung meron siyang napansin rin na hindi ko pa napilapan, so binilapan ko rin yun. And then, pinabili niya ako ng documentary stamp. So, 30 pesos lang yung binayaran ko. Binigay ko na sa kanya. Tapos sabi niya, balik na lang po kayo Monday, sabi. Ay, ganun pala yun, sabi ko. So, pinabalik ako ng Monday. Thursday yon. Pero narinig ko, sinabi nung kasama niya na Tuesday, sabi. So, 2 working days. Hindi ko lang alam sa iba. So, yun, pinabalik ako. Nung tinanong ko yung nandun sa may desk, meron pa nang pipirmahan doon. Siguro nag-close na rin si district officer. So, umuwi na lang tayo, guys. So, nung pagbalik ko ay Friday na ng sumunod na linggo. Friday na ako pumunta. Medyo naging busy tayo. Tinanong na agad ng security kung ano yung kukunin ko. So sabi ko, business application. And then alam na siguro nila. So sabi, diretso na lang po kayo dun sa may counter. So dumiretso na ako dun sa counter na pinagbigyan ko rin ng mga papers ko. Ulitin ko guys yung binigay ko ng mga requirements. DTI, yung format ng aking resibo na galing sa printing press na recommended ng BIR, tapos yung photocopy ng aking ID, at saka documentary stamp na binayaran ko ng 30 pesos, checklist ng documentary requirements, yung 2 kopya ng 1901. Yun yung mga binigay ko. So, nung naibigay ko na yung ID ko sa kanila, para dun sa releasing ng aking certificate of registration, ay pinaproceed na lang ako sa labas. May naghihintay rin doon. Before lunch pa daw siya doon na nag-aantay. Corporation kasi yun sa kanya. Nung dumating na yung officer, binigay na niya sa akin itong mga ito. Ito yung binigay niya sa akin, guys. Yung binalik niya sa akin yung checklist of documentary requirements, ayan, na merong pirma nung Actually, 8 yung nakalagay dito, at saka may nag-email din pala sa akin no. A day after ko ipasa yung mga requirements, guys, ay may nag-email na sa akin. Kasi 7 ko pinasa. So, kinabukasan, nag-email na sila nung pre-process na siguro. Yung email pala sa akin ay regarding dun sa pag-update nila ng aking mga details sa pangalan ko. Then, dito sa mga binigay niya, ito yung nakuha ko. Saka yung authority to print, 2 kopya to. And then, yung isa sa inyo at yung isa ay ibibigay doon sa printing press. And then, yung business registration, yan. 2 pages. Nandito na rin yung kung kailan yung filing due date. Bagaan na lang tayo ng ibang video para dun sa compliance nito, guys, okay? Kasi hindi ko pa nasubukan, so magtatanong-tanong muna tayo at saka bago natin gawin ng video. So, yun. Ito, certificate of registration, 2 pages. At yung ating, ito, natutuwa ako dito kasi parang pag may ganito ka na, it's official na, di ba? Nakakatuwa naman. So, merong babala dito, guys, na 2 to 4 years imprisonment for non-issuance of receipts or invoice. So, take note of that, guys. Report violators. So, pwede ka nilang i-report sa mga, ayan. So, yun. And saka itong isang kopya nito ay binigay din nila, guys. Application of registration. Kasi 2, diba? So, kopya natin, receiving copy. So, yun yung mga binalik nila. Yun yung mga, binigay nila sa akin. Tapos, nagpirma na rin ako na i-release na yung aking mga documents. At so sabi nung officer, tapos na. So ang next na gagawin ko ay pupuntahan ko yung piprint ng resibo kasi kailangan niya ito. Ito yung kailangan niya, yung ATP. Binigay ko na rin sa kanya yon. And then sabi niya kasi 2 weeks, so tatawagan na lang ako kapag i-release na rin. And then yun. Tapos yun, guys, ganun lang kasimple yung ating yun yung actual na ginawa ko para sa application ng aking online shop. So, yun lang, guys. Sana may mga na-share tayo na makakatulong sa inyo. Para dun sa compliance, another video na lang. Okay, so, that's all for today, guys. Bye! Thank you for watching. Don't forget to subscribe na rin. Follow nyo rin ako sa YouTube, guys. Same name, same channel. So, yun lang. Bye! Escribir un muro de lamentos, inventar alguna excusa para irme lejos.
escaparme a algún planeta. Cerro